So, ngayon, considering yung mga nagbabago sa mundo, I need to orient you. Pero magsisimula ako dun sa time na inilabas ko yung video. That was pandemic. Kailan ba yung sinabi ko na magkakaroon ng wave after wave, mag-mutate yung virus, 1, 2, or 3, and then may susunod. Naalala niyo kung anong video yun? Okay. Oo. So, ngayon, itong beast system na to ay nagsisimula ng pasabugin yung susunod na pandemic. So, I want you to be aware. Last time, kung nandito kayo, sinabi ko na there will come a time na magkakaroon ng isang pandemic na nabubulok yung dila ng tao, nabubulok yung mata ng tao on its socket. Naalala niyo yun? Who remembers that? So, now it's starting. You have the Marburg virus. So, nag-raise na ng red flag ang Africa. It is a hemorrhagic disease. Very contagious. Mabilis makahawa. And then, walang gamot dyan. Walang antibiotic na pwedeng gamitin dyan because it's a virus. Pag virus, walang antibiotic na mag-i-epekto. And then, gagawin nilang pagkakapirahan. Gumagawa na rin sila ngayon ng vaccine. Okay? They are to rule out na nila yung, I guess it's 2,000 vaccines for trial against dito sa lalabas na pandemic. So, gano'n nila pinaglalaroan yung, sangkatauhan. Let me take you to the book of Revelation. Kung napansin niyo, and I hope you pay attention, na itong pangalawang beast ay aapak-apakan niya ang sangkatauhan. Diba? Lumabas. Tapos sinapak-apakan niya yung sangkatauhan. Basahin niyo ulit yan. The second beast sa book of Revelation. Because ang manifestation niyan is ito, pinaglalaroan ang buhay ng tao sa mundo. Yun ang ibig sabihin na inapak-apakan niya yung mga tao. This second beast. Second beast ang natin sa atin. So, I want everyone to stay healthy. Lahat ng nagpapahina sa inyong katawan, tigilan nyo. Slow down, slow down. If you cannot stop abruptly. And then, enhance your nutrition. Kasi sa virus, ang number 1 na panlaban natin dyan is good nutrition para gagana ang ating immune system. Naalala niyo last time nung may pandemic tayo na nagpa-roll out tayo nagpa-distribute ako ng mga vitamins? Okay. So, may mga cheaper options naman. Actually, nagpabili ako ng 5 kahon. Pero I had it prioritized. Pinabigay ko doon sa mga construction workers natin. Pati yung para sa mga nerves nila kasi may mga namamanhid na yung kamay. Yung iba nagkakapigsa. Maaantala yung ating construction. So, prioritize ko lang sila na mapabigyan ko kay Bro Jigs ng mga vitamins. But I'm looking forward with the adequacy of our budget. Mag-identify ulit ako ng mga high risk
individuals. Yung mahihina ang pangangatawan, yun ang uunahin kong pabigyan itong food supplementation for your immune system. So alam niyo, ang pag-enhance ng immune system natin ay hindi naman kailangang maging magastos. Look at your backyard. Malunggay is very good. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki. Vitamin C, piso, you can afford it. Pero dun sa mga walang-wala talaga, as in wala, tapos high risk, magpapa-roll out ulit ako. Subject to availability of funds natin. So every measure ng pagtitipid ginagawa ko ngayon. Kasi we have to prepare for this. Kasi because of travel, international travel, parang noon din sa COVID. Magla-lockdown, tapos may mga mabibiktima sa atin. Ito hindi talaga matatago kasi susuka ka ng dugo. Pati mata mo dumudugo, dila mo dumudugo, bibig mo dumudugo, pagpupo mo dumudugo. Mataas ang mortality. Sa 100 kataong tatamaan, 50 ang namamatay. That is the current statistics niyan. So the only prevention is enhance your immune system. Iwasan na po natin ang sobrang pagpupuyat muna. Then monitor din kayo, tutok sa balita. Okay? Dahil yan yung sinasabi ko noon, na wave after wave, then another pandemic. Ito na yun. I said that 1 year ago, 2 years ago, or 1.5 years ago. Ito na yun, naandito tayo. Naandun na tayo sa point na yun. Then, I remember something. Alam na ba ninyo kung ano nangyari sa Middle East ngayon? Okay, ang iba alam, ang iba hindi. 2 years ago, sinabi ko sa inyo na magkakaisa ang Shemite territory. Magkakaisa. Kaya ngayon, ang mga offspring of the serpent, kilala nyo na sila, di ba? Yung nanggugulo. Walang tigil. Sinusulsulan ang Taiwan upang makipagdigma sa China. Tapos na kasi sila sa Ukraine eh. Nagdi-declare na doon si Putin na he will rule over Ukraine. So yung ibang mga allied forces doon ng West, nagbalimbing na. Iniwan na ang Amerika. They are now ditching the dollar. Di ba sinabi ko na sa inyo 2 years ago? Panoorin yung 2 witnesses. Kung saan diniscuss ko, pinakita ko doon na itong dollar, iba dapat sana, ang symbol ng dollar is letter D. Peso is P, correct? Oh. Pero pagdating sa dollar, S. Hindi po yan S. Serpent. Yes. Serpent yan. Ahas yan. Yung original na pinagmulan yan. So, marami na ang iniiwan ang dolyar ngayon. At tulad ng sinabi ko noon, the BRICS economy will kick off. Ayan na. Nagsisimula na sila. Brazil, o sige, sino nakakala? Brazil, Russia, India, UC, China, South Africa, and sumali na rin ang Saudi Arabia. Diba? So malaki rin ang role na gagampanan ng Saudi. Malaki ang role na gagampanan yan. Sinabi ko rin noon na magkakaisa kasi sabi, yung mga critics ko, paano yung mangyayari? Sinasabi mo, magkakaaway yan eh. Saudi versus Iran, Iran versus Iraq, correct? Pero anong sinabi ko sa inyo noon? Kaya lang naman nag-aaway-aaway yan dahil dito sa mga kano. Pag inalis mo as a factor
ang mga kano, magkakasundo yan. It's happening. Unang nang isnab kay Biden sino? Si MBS, correct? Muhammad bin Salman. Alala nyo? The Crown Prince. Yung magpapatakbo ng Saudi ngayon. Tapos, nakipagkasundo na sila sa Iran. So, meron ng embassy ang Saudi sa Iran and Iran sa embassy. They are good friends again. Wala na silang away. At ang sunod na makikiisa dyan is Syria. Sinong nag-facilitate na magkasundo ang Iran at Saudi? China. Sino ang tumatrabaho ngayon para magkasundo ang Syria at saka Saudi at the Middle East? Sino? China. Who is the two witnesses? China and Russia. I told you. Ngayon, ewan ko kung bakit busy itong West. Pati ang LGBT community ginagamit para maging source ng pag-aaway. Alam niyo yung LGBT? Okay, alam niyo yung LGBT. Ayaw na ayaw ng Russia ng LGBT. Ayaw na ayaw ng Middle East ng LGBT. Pero yun ang ginagamit ng West para kundinahin ang Russia and Middle East. See? Oh, alam ba ninyo na pati ang Adventist pro-LGBT na ngayon? Yes. That's the latest. Oh, yeah. Ayaw din nila. Oh, ban sa kanila. Di ba? So, tribal ka, makakakita kayo ng pastor nila na lalaki, nakasaya, nagsisermon sa pulpito nila. Oh, LGBT, ano eh. Intermission lang yan. Kaya naman. Chismis lang yan, pero totoo yan. Oh, hindi naman ako. Ako, kahit ako yung nag-i-inject ng joke, kahit nag-i-inject ako ng, sabi natin, chismis. Marites, Maricar, Marisol. Pero lahat ng sinabi ko ay totoo. Daanin ko sa serious na pagsasalita, daanin ko sa pabirong pagsasalita, lahat yan ay totoo. So, I don't know, may kaibigan tayo na, of course, for privacy, marami siyang savings na dollar, but I could not tell the destiny of dollar nowadays. I could not tell. Kasi sa international trend, nagkakaroon ng de-dollarization. 65 countries ang nag-uusap ngayon upang totally i-ditch away na ang dollar. Nagtitrade sila in their own currency upang maiwasan na ang dolyar. Sa bansa natin, halimbawa, ang original na presyo ng isang drum, 1 barrel ng oil, kunwari is, mabibili lang natin ng, sabi natin 100 pesos. Pero, di natin magagawa kasi kailangan natin bumili ng dollar upang yun ang ibayad. So, kulang ang 100 pesos mo. Kailangan mo maybe 450, something like that, para makabili ka ng $100 and then, makakabili ka na ng 1 barrel. So, that's disadvantage. So, pinahirapan tayo ng dolyar. Ginawa tayong economic slaves ng dolyar. Kaya galit na galit ang China. They call it hedge money. Walang produkto, ang produkto nila is yung inimprenta nilang green money na walang gold backup.
fiat. I discussed that long ago. Hindi pa nagiging hayagan yung mga bansa sa pag-abandon nila sa dollar. But I discussed that almost 2 years na ang nakaraan. Hindi na sayang ang laway ko na lumagpak sa lupa. Isa sa ito. So what we are to do? Tayo ngayon. Itong mga latest development, anong kinalaman sa atin? Yun ang pinaka-importanting tanong. Dahil yun ang pinag-uukulan ng aking isip. At hanggat wala akong sabihin natin not really concrete, but rather feasible means, hindi ko muna kakalampagin ang Board of Elders. Pero parang gusto ko na silang kalampagin. We need to think and develop ng ating mga source of income for our operations. We cannot defend solely on tithes and donations. Actually, hindi ganyan ang vision ko eh. Kasi para sa akin, the tithes and donations, para lang yan sa construction ng temple. And the rest, sa operations natin, marami pa tayong tatayo na HOP. Procurement. Doon lang pupunta dapat ang tithes, mga donations. But for the rest of the expenses, dapat magkaroon tayo, mag-isip-isip na tayo ng income generating projects. Kasi, I want it this way. Imbis na mga members ang nagpapakahirap magbigay ng pera para lang mai-operate natin ang kingdom. Kung may sariling business ang kingdom, may source of income ang kingdom, baka tayo pa ang magbigay sa mga members. Right now, ang inaabot lang ay yung mga medical expenses, yung mga nanghihingi sa atin ng tulong. Magpapagamot, nasa hospital, o operahan, yun. Wala naman tayong sa awa ng abayahawa. Lahat na bigyan natin to the extent of their need. $300,000 kung 300,000, 500,000 kung 500,000, we did it. Hanggang sa pinakamaliit na nasalugsog ng kawayan, nasa yung pasaway na yan. Sinabi na kasing wag doon, pumunta doon. Ngunit nasalugsog siya ng kawayan. Yes. Ipapagamot natin. That is the essence. Alam ba ninyo, although hindi tayo sekta, hindi tayo relihiyon, but then, sobrang talo natin ang mga sekta at relihiyon. Why? Di ba galing naman kayo sa iba-ibang sekta? Galing kayo sa iba-ibang relihiyon? Nung kayo ba ina-hospital, sinagot ba nila ang bill ninyo sa hospital? Yeah. Namatayan kayo. Nagbigay ba ang management galing sa taas o ito pampalibing ng namatay ninyo? Wala. Sino ang nagtulungan? Kayo lang doon sa local church ninyo. Pero yung galing sa administrasyon, nagpa-release pa ba? Wala. That never happened. Galing din naman ako sa Adventist eh. May Sabadista dito? Meron? I'm telling the truth. Andyan yung kapatid ko. Na hospital, 6 na buwan sa hospital, may Manila Sanitarium, walang naitulong sa amin yan.
ni pisong duling mula sa Southern Luzon Mission. Wala. Kaya alam ko ang kalakaran ng mga sekta. Huwag ako kikwentuhan. Kaya napakapalad ninyo. Dahil hindi tayo sekta, kundi kingdom. The kingdom stands for its citizens. And the citizens stands for the kingdom. It should invite grace. Kaya dito, alam ko marami sa inyo, pero for privacy, at ayaw ko namang sabi kasi, may bilin sa atin. Kung anong itinulong ng kanan mo, huwag na ipapaalam dito sa kalawa. Ibig sabihin, huwag mo nang ipagsasabi. But alam ninyo lahat kayo dito. Marami dyan sa inyo. Madaling araw, tatawag, kailangan ng tulong. Madaling araw, dumarating ang pera sa inyo. Kailangan ng dugo, nationwide, nagmumobilize. Kailangan i-transport. Kaya the first project na ginawa natin ay ambulance. Kasi yan ang ibinilin ng Messiah kay Peter. Take care of my sheep. Kaya hindi pwede na ang mga priest pagpalaki na lang ng kanilang mga tiyan. Malaki ang tiyan mo. Kaya pinapakain ako doon, sabi ko ayokong kumain. Isang perasong saging na lang, okay na. Kasi baka lumaki ang tiyan ko, hindi na ako makapagsalita ng, hindi kayo dapat nagpapalaki ng tiyan kayo mga priest. Eh, paano ako laki-laki ng tiyan ko? Ang ibig kong sabihin, huwag kang mamumuhay sa luho. Sapat na. When I started vlogging, isa lang ang prayer ko noon eh. Basta ako'y may damit na masusuot, may makakain ako, may bubong, akong masisilungan. At kahit pa paano sana may una naman. Okay na ako. Eh hindi ko naman akalain na pinakamaganda palang kondo ang pagtitirhan sa akin. Eh biruin mo, kapit bahay ko pa pala doon si Pia, ano yun, horseback? Diba? Si Miss Universe. Yung mga celebrity pala doon. Kaya ang sabi ng isang kritiko ko, sino itsi namumuhay sa karangyaan? Hindi po pera ng kawan. Pera ng isang nagmamalasakit. Hindi galing sa kawan. Property ng isang nagmamalasakit. Hindi ko hinangad. Pero hindi naman sa ako'y ingrato. Ako'y nagpapasalamat pero hindi ko hinangad. Ayoko nga eh. Kaso, hinakot ang gamit ko eh. Ayaw mo doon. Hakutin na namin itong gamit mo. Nagdala ng ano na may itik mahahabang ganun oh. Kinidnap ako doon sa tinitirahan ko. Sabi, hindi ka dito nababagay. Sabi ko, saan pa ba naman ako pupunta na babagay? Okay? So, namumuhay daw ako sa karangyaan. O, si totoo naman, tingnan mo nasa daliri mo eh. Nasa braso mo, Oetsi. Sinungaling ka, Oetsi. Ano yan? Ano yung diamond na yan? Mga kapatid, bigay po ito. Hindi ko ito binili mula sa tithes. Yan ang totoo doon. At gusto niyo bang magkaroon kayo ng king na mukhang dugyot? Would you be proud of a king in the kingdom? Nasasabihin mo, yan ako sa kingdom na yan, tapos ang suot ng king na dugyot-dugyot. Di ba? You won't be proud of it. At kapag ganun ang ginawa natin,
aalipustahin tayo. Tama? At kapag inalipusta tayo, ang inaalipusta, nagbubumirang, ay ang pangalan ng Aba. Dahil dala-dala natin ang pangalan ng Aba. At sinabi ng Aba, the gold is mine, the silver is mine. Eh, bakit plastic ang porselas mo? Biro lang. Wala naman siyang porselas, siya tinuro ko. But what I'm trying to say is, alam niyo ganito yan eh. Hindi naman tayo umangad ng yumaman. Hindi. Sa totoo lang. Gusto lang naman siguro natin maging komportable kahit papano. Eh, hindi naman kasalanan yun. Basta nga ba humingad ng kutsyon? Eh, higaan mo, semento, karton ang sapin mo. Eh, maganda-ganda na ngayon kasi may prayer mat na. O, yun, pero ipunan mo, hulugan kay Sis Geraldine. Masama ba? Nahangarin mo na sana, kutsyon naman ito. 5 months from now, kaya kumuha ka, sabay mo sa Bombay, halika dito. Kasalanan ba yun? Hindi. Sa sobrang init ng panahon, masama bang hangarin mo mag-electric fan ka? Hindi naman. At nung may electric fan ka na, hindi ka na nakontento. Gusto ko aircon na. Kasalanan ba? Hindi. Hindi sinabi ng Abayahawa sa atin na magpakahirap kayo. Mga sekta lang ang nagtuturo nun. Napasanin nyo ang cross ni Jesus Christ. Ibig sabihin, kailangan nyo magpakahirap sa buhay para makasunod. Hindi po ganon. Sekta lang yun. Sa religion lang yun. Dahil ang totoo, ang sinabi ng Abayahawa is, if you keep my commandments, if you abide by my covenant, I will let you ride the top of the world. Oh, ibig sabihin, I will allow you, hahayaan ka niya na ma-enjoy ang masarap, pinakamasarap sa buhay. Hindi niya sinabi na kapag ikaw ay sumunod sa akin, ikaw ay magdurusa. Pero ba nasusulat na gano'n? Ang sabi niya, kapag ikaw ay sumunod sa akin at gawin mo ang pagiging makatuwiran, seek my righteousness, all these things will be added unto you. Diba? Lahat ng ito ay mapapasa inyo rin. Kaya mali po yung turo, style ni Pablo yun eh. Yung turo, sabi niya, itong kamay na ito, namuhay ako sa sarili kong pagsisip, kasi tagagawa pala siya ng tolda noon. Tolda. Yung mga tent maker siya pala. Tapos yung tinirhan niya, tent maker din, parang ganun. Yun ang source daw of income niya. Maniwala ko, di nga. Bakit nang hinuli ka, talo mo pa ang hari, kaliwat kanan, ang gwardya mo? Sinundo ka ng karwahe ng emperor sa Roma. In short, sustentado yun. Wala ka. Pakita niya lang yung nagtapahit-tahit siya. Di totoo yun. Pablo pa. Wala ka. Sabi ni Duterte, istorya he. Alam niyo,
Eh, pinasasaya ko lang kayo kasi alam ko na sa inyo, dami dyan nagigigil. Gusto nang kumain ng cake. Gusto nang kumain ng cake eh. Bukas na yun. Isang gabi na lang. Isang tulog na lang. Jollibee na naman. O, di ba? Oh my goodness. But anyway, yan po yung sinasabi ko na if you stop desecrating the Sabbaths and obey the covenant, makikita mo, unti-unti magbabago ang iyong antas ng pamumuhay. Oh, itaas na ang mga payong, ibuka ng paniwarik. Saan galing dyan? Kayo ha, alam nyo ha. Di mo kayo na, mga panyo. Kaya dami yung kalokong pinagagawa. Pero ito kung paano naging uto-utok kayo noon. Yung parang taasan na ng payong, tiwarik, nasa tasang tangkay, nagagano, no? Di ba ang saya, no? Alam nyo, hindi naman mahirap sumunod. Huwag ka lang makakalimutin. Oo. Huwag ka lang makakalimutin. Kasi kapag nakalimutan mo, yari ka. Pero alam niyo, ang pagkakasala is dalawang bagay. Actually, I don't want to call it sin. Yung isa ay pagkukulang. Yung isa is gross violation, willful. Magkaiba ang parusa dyan. Yung alam mo na, sinadya mo talaga. Hindi! Walang kautusan! May freedom kami. Rebellious. Freedom ka dyan. Patukan kita eh. Sino dito ang galing sa nasunog? Sino galing dito sa nasunog? Burned again. Hindi ko sinabing born again. Ang sabi ko, burned again. Bakit burned again? Sinisipa nila ang kautusan eh. Maliwanag na nga ang sinabi ng Ama. Maliwanag ang sinabi ng Misaya nung pumunta. Maglaho man ang langit at lupa, hanggat may lupa kang inaapakan, may kautusan. Huwag kayo maniniwala dyan kay Pablo. If you still have sympathy kay Pablo, alisin nyo na. Eh, kung makita ko yan si Pablo, latiguhin ko yan eh. Eh, Pablo ba ang pangalan dito? Hindi ko tinutukoy ito. O, lahat ng Pablo ang pangalan dito, palitan nyo ng pangalan nyo at least dito sa tawagan. Your name, Pablo, should exist na lang doon sa mga legal papers. Pero wag na sa everyday use din, palitan nyo na lang, kalimutan nyo ng Pablo kayo eh. Kasi pag nagsalita ako, tinatamaan ka tuloy. Napakaliwanag, di ba? Hanggat may lupa kayong tinatapakan, hanggat may langit kayong tinitingala, may kautusan. Period. Walang if and but. Sabi naman ni Pablo at saka ng mga sekta ni Pablo, hindi. Panahon pa yan ni Moses, huwag na kayong makikinig dyan. Sagot naman ng Misaya, oy, Pablo, o kayong mga nakikinig kay Pablo, pili kayo. Kung gusto ninyong maligtas,
Gusto nyo? Ang sabi ng Bisaya, kung gusto ninyong maligtas, makinig kayo kay Moses, hindi kay Pablo. Anong mahirap intindihin dyan? Napakadali ng Bible eh. Ginagawa kasi nilang walwal eh. Kaya, ayan. Puro kawalwalan ang pinagagawa nila eh. Sabay paikot na lang ng yung supot na may tangkay. Sinong galing dyan? Na paglapit sa'yo, hindi, siyempre ikaw walang ihuhulog eh. Parang wala ka nakikita. Diba sa yung supot, di ba may tangkay, ginaganon. Pa hindi pa nakot dito, ganyan ka talaga sa kilikili ng Masaya ba kayo? Alam nyo, pasensya na ha, hindi ako marunong mag-sermon. Sa totoo lang. Napansin nyo? Hindi ako marunong mag-sermon. Kasi hindi naman ako pastor. Ang magagaling mag-sermon, yung mga pastor. Correct? Hanap kayo ng pastor na hindi magaling mag-sermon. Wala. Pag sinabing pastor, aba, Oscar Award winner yan. Iyak pa yan sa pulpito eh. Correct? Hindi naman ako pastor eh, kaya hindi ako marunong mag-sermon. Sapagkat ako'y mensahero, hindi pastor. Yan ang malaking pinagkaiba. Sila naghihintay sa pastor, kayo ay naghihintay sa mensahero. That's the difference. Sila, doktrina ang pinanghahawakan. Kayo, anong pinanghahawakan nyo? Covenant. Ano lang matatag? Doktrina o covenant? Covenant. Parang policy ng insurance yan. Hawak ko ang policy. Eto. Kapag ginawa ko daw ito, eto ang reward ko. That's a covenant. And a covenant is forever. Ang doktrina ay, wala lang, may mapag-usapan lang, mema. That's doctrine. May masabi lang. May maiwalwal lang dito sa unahan. At para may dahilan lang, para magpaikot ng supot. Yon ang sekta. Yan ang relihiyon. So you know, what makes us different from them? Alam niyo, kayo lang kasi ang iniisip ko eh. But time will come after the coronation, huhubaran ko lahat ng mga sekta. Huhubaran ko sila. Sasabi na, bakit ikaw? O ano problema mo? Gusto mo suntukan tayo? Alam ninyo mga kapatid, we are getting stronger every day. We are barely 3 years. Barely 3 years, tama? 4, running 4. Pero from the time na nagsimula akong lumabas, siguro mga 3 years pa lang. And from the time na dinicide natin magkaroon ng temple, barely 1 pa lang. 1 year. Noong February. Itong February lang. Today is April, noong February.
Hanapin nyo nga yung video ko dyan kung makikita nyo. Yung sinabi ko, I will revive the priesthood. I will restore the covenant. I will rebuild the temple. Tapos kung kailan naka-upload na, ang dami nang nanunood, ang bilis. Tapos, nag-uunahan, first, second, yun sa mga comment. Bigla ako na himasmasan. Sabi ko, teka lang, saan ba kukukuha ng pera nun? Paano ko gagawin yun? I-doubt ko na lang kayo ito, i-delete ko. Pero mga kapatid, tingnan nyo. Hindi ko alam, hindi ko maabot maisip. Paano nagtawag ang Aba ng mga taong may kakayahan upang matupad ang gusto niya? Kasi ako noon, sabi ko, i-down ko na lang itong YouTube na to, puro kahihiyan ang aabutin ko dito. But there is a voice. Huwag mo i-down. Huwag mo i-down. Then, I came across verses, your way is not my way. Basta magtiwala ka, the word will become flesh. And the temple, which came out as a word, I will rebuild the temple, is now materializing on the physical reality. Doon, sabi, panahon ng Mesaya, di ba? Tinanong pala siya, sinabi niya pala, destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. Sinira nga ng Roma, correct? Sabi ng Mesaya, I will rebuild it in 3 days. And now, there was somebody, tinanong ako, King OHC, ilang taon bago matatapos ang temple? I said, 3 years. Because yung 3 days should have been 3 years. Sinabi ng Mesaya noon, I will rebuild it in 3 days. And I said, again, I will rebuild it in years. I don't know how. Pero ang sabi ng Ama, just trust. Trust. Andiyan na. The power of the word. Then, by the power of the same word, I bless every one of you. Because all that has been written, natutupad ngayon. Right in front of you. Right before your very eyes. Though you do not see it. But I see it. You don't hear it, but I hear it. You may not feel it, but I feel it. The very word na binitawan ng mga prophets.
ay naandito na sa atin ngayon. In front of you, in your midst. Though some things cannot be revealed yet. May mga bagay na mananatiling lihim. Dahil hindi lahat ng bagay ay mauunawaan ninyong mga tao. But here you are today, naipon, magkakasama, because the word said long ago, which actually is not long ago. I have come to gather the lost sheep of Jacob, Israel. And here you are. And more will come. Marami pa. Marami pang dapat tawagin. Kaya kailangan pa natin ng maraming reapers. Never mind the Gentiles. Dahil kahit anong gawin ninyo, the Gentiles, except those who have been cleansed, will never join you. Hindi, kailanman, sasama sa covenant ang mga Hintil, except doon sa kunti na tinawag at nilinisan. Kagaya ni Cornelius. Very few. Hindi ako magtatagal, mga kapatid. I have to leave. So, by the power of the Word, the Word that created the universe, the Word that pronounced, that sounds the name of Yahweh, let me extend good health, good energy, some living comfort, peace of mind in the family, be faithful, remain steadfast in the covenant. So I bless you with the strength, by the name of the Father, Abba Yahweh, and the Son, King Yahweh Shai. So let it be done. Yada.